Pinampahan na ng kasong murder ang suspect sa pamaril sa isang family driver dahil sa road rage na nangyari kamakailan sa lungsod ng Makati. Alamin natin kung ano ang punto de vista dyan ni Professor Antonio Contreras. Professor. Maraming salamat, Dayan. Napapadalas ang mga narinig nating mga insidente ng gitgitan, asaran, yung hindi nagbibigayan sa daan. Nitong huli nga, ito'y nauwi pa sa kamatayan ng isang inosenteng driver. Ito yung road rage na sinasabi. Alam mo, ang nakakapagtaka dito, kung tutuusin tayo mga Pilipino, nasusukat natin ang ating sense sa pakikipagkapwa kung paano tayo mag-drive. Kasi sa ibang bansa, ang driving doon, ang rules of the road, ayon sa batas, sigun sa rules of traffic. Sa Pilipinas, kung papapansin ninyo, ang ating pagdadrive ayon sa pakikiramdam. Pinapakiramdaman mo ang kapwa mo driver. Kaya nga kapag nag-breakdown ng traffic, ano ba sinasabi natin? Hindi naman natin sinasabing hindi kasi sumusunod sa batas trapiko. Ang sinasabi natin, kasi walang bigayan. Walang pakikisama mga swapang. So we maintain the order of the road by our sense of shared self o pakikipagkapwa. Alam mo, kung may kwento ko sa inyo, may lang. Ako, 4 na beses akong kumuha ng driver's test sa US nung ako'y nandun. Bumagsak ako kasi ang lagi kong mali yung hindi ako lumilingon pag nag-shift ako ng lane. Kasi sa Pilipinas, hindi tayo lumilingon. Tinitingnan lang natin ang ating mga mirrors, rear at saka sa side. Hindi tayo lumilingon kasi yung ating blind spot, iyan ay trabaho na ng ating kapwa driver. Ang tingin natin sa traffic enforcer, problema, di ba? Minsan sinasabi nga natin, kaya nagkaka-traffic dahil may traffic enforcer. Pakikipagkapwa. Itong road rage na ito ay isang ebidensya na mukhang nababawasan na ang sense sa pakikipagkapwa ng mga Pilipino. Ewan ko ba kung bakit may mga driver na napahawak mo lang ng manibela, parang ayayabang na. Tapos ipapatong mo pa dyan, yung mga mainitan ng ulo, siguro man nakainom, may mga problema sa buhay, at may mga baril na dala-dala sa kanilang mga sasakyan. So dito, mapapansin natin, ano bang pwedeng gawin ng Estado dito? Hindi naman natin pwedeng pagbawalang mag-drive ang mga tao. Siguro ang kailangang gawin dito ay mas paigtingin pa natin ang pag-screen sa mental health ng mga drivers. Huwag bigyang lisensya yung mga hindi mentally stable o may mga psychological problems. At saka kailangan siguro na mas maging mainding tayo sa pagbibigay ng lisensya sa mga baril at pagbibigay ng lisensya sa pagdadala ng mga baril. Kasi nabasa ko yung batas. Entitled pa lang isang businessman kahit walang banta sa buhay niya para magdala ng baril sa labas. Pwede siyang bigyan ng permit to carry. Dahil siyempre, pag businessman ka, ang presumption, lagi kang merong banta sa buhay mo. Yun, katulad ngayon, may businessman yata itong nakabaril. May dalang baril, may initin ng ulo. Pero ang solusyon po dito, buhayin uli natin ng pakikipagkapwa. Bigayan tayo, madaling uminit ang ulo, lalo na kung mainit ang panahon. Sabi nga nila, meron tayong narinig, pag masama ang loob mo, huwag kang magsugal. Siguro pag masama ang loob mo, may problema ka, huwag muna mag-drive kasi baka ibuntun mo sa iba yung galit mo. Siguraduhin po natin na ang isang biglang init ng ulo na walang tayo ng kontrol sa sarili natin, isipin natin yan, maaaring mauwi sa kapahamakan. Isang inosenteng buhay ang nawala. Ama, asawa, lolo, tiyo. Kaninong buhay ang susunod? At baka ikaw, kung mainitin ang ulo mo at may baril ka sa sasakyan mo, baka sa susunod, ikaw naman ang makapatay. Kontrol sa sarili. Pakikipagkapwa. At siguraduhin na kapag hindi nyo kaya, hindi wala kayo sa wisyo, huwag muna kayong magdala ng sasakyan. Huwag mag-drive sapagkat bakit tayo binibigyan ng lisensya? Kasi ang license na yan, hindi yan license to kill. Yan ay license to drive.
Yan lamang po ang aking punto de vista ngayong araw na to. Maraming salamat. Balik sa inyo dyan sa studio. Dayan. Maraming salamat po, Professor Contreras.